So, hello guys, magandang gabi. It's your boy again, Kosa TV. And then, let's talk about naman sa anxiety. Kakanan sa'yo ipapakilala aking lucky pagka-pagka-pop. What's up, no what's up? Ladies na keep-up sa all black. Ready sa trap. Minsan hindi mo napapansin may anxiety kaya pala. So anyway, isa po pala akong PWD, person with disability. At ang aking case ay left leg, ang aking Achilles putol parang Kobe Bryant. Shock absorbers in the back of your foot are just gone. There's just nothing there. So Ngayon, let's talk about anxiety. Kasi nga, base-to-base cases kasi. Marami kasi na iba-ibang ng anxiety, iba-ibang case. Especially loved ones, family, work. Pero, pick up it. Back in the days, that was high school ako, 1996 to 1999. Marami na akong friends na alam mo na, nagsasarili, nagtegi. Pero kasi wala pang noon parang yung counseling, consulting noon, wala pa, kulang pa. At hindi siya parang napapagkukulan ng pansin. Kaya sinasabi ng mga ibang noon, ng mga 80s and 90s, sa mga edad, sa panahon namin wala pang mga anxiety. That's why maraming nagpapatiwakal ng mga kabataan. Yun ang hindi kasi nila alam. Gusto ko i-open tong topic na to dahil marami kasing humingi din ng payo kung anong gagawin. Diba kasi iba walang pambayad sa mga consulting. Pero sa akin kasi libre. Ngayon ganito, kung halimbawa, do you feel na parang there's something about you na hindi mo na maramdaman? Kasi minsan nag-overthink ang mga tao. Especially yung halimbawa, disappointment, yan, especially stress. Ang only one trigger yung isa, stress talaga. Yan nagsisimula naman talaga kasi alang-alamang happy ka tapos may saya, yun ang papasok ng anxiety, di ba? Walang ganun. So, especially lagi laban sa stress saan mo nagsisimula, di ba? Doon mo makikita. Ngayon halimbawa, ako pag kami nagtatanong sa akin kung anong gagawin niya, tinatanong ko is, what is the, ano ba nangyari, di ba? Ano ba simula? Kasi karamihan kasi sa mga nagtatanong, hindi nila sinasabi yung totoo pag tinanong. Pero kailangan mapaamin mo sila kung ano yung cause, kung bakit na-stress ka, tapos di mo na alam na yung baga siyempre nag-iisip ka yung mafe-feel mo yung hindi ka makatulog, di ba? Tapos hindi sabihin na nakakatulog ka pero parang hindi sapat kahit sabihin mo matulog ka ng from 10 to 8 ng umaga, yung feeling mo ay parang balisa, diba? Tapos you always think na parang bakit ganito, bakit ganyan. Diba, halimbawa, pinakamagandang topic natin is kasi minsan sa mga magulang nakakaya but sa mga kids, yan, sa mga kabataan broken hearted, diba? Parang alam mo pasanan nila ang buong mundo, ganun yung dating minsan hanggang sa yung social life nila, hindi na sila nakikipagkaibigan, hindi na papasok sa school. Pero alam mo, mahirap yun na may katabi ka pala na ilang taon niya lang meron siyang pag solo niya, may iba na siyang mundo, kumbaga parang. Pero pag nasa school siya is nakapokus siya doon, pero yung nararamdaman niya nandoon pa rin. Kaya minsan hindi siya nakikipag-participate. Malalaman mo yung cause of root kung bakit nagkaroon ng anxiety isang tao. Ngayon, ang cure naman kasi doon, yung pinakamaganda, ikaw yung cure. Ikaw mismo yung gagamot sa sarili mo, hindi yung medicine o tablet na ipinapainom. Diba sabi nga nila parang marketing kasi yan hindi ko inaano yung mga ibang yung ibang mga gumagawa ng gamot Pero syempre diba, basic lang yung iba kasi hindi na kaya talaga ginagamot. Pero isipin mo paano sila magagamot kung sila din sa sarili nila, hindi din nila tinutulungan yung sarili nila, diba? Useless, diba? Parang gamot yan, gamot. Kasi yung sarili mo ayaw mong tulungan, dinidepend mo dun sa gamot na iniinom mo, diba? Para magpakalma sa'yo. Pero totoo nun, ikaw mismo yung gagamot sa sarili mo Kasi alam mo bakit? Ito pinakamagandang halimbawa. Minsan sa overthink kasi ng isang tao, halimbawa, disappointed, walang gana, yan. Siyempre pag wala kang gana, ayaw mo na. Pero totoo dapat, pag alam mo parang disappointed ka, i-keep mo yung sarili mo, i-relax mo. Saan ka ba magpo-focus para mawala yung ganun? So kung saan ka nag-gain halimbawa, isa pinakamagandang halimbawa lang
ako, pag halimbawa ako, halimbawa, parang nai-stress ako or napapressure ako, yung ginagawa ko, nililib ko muna yan ng mga kahit 1 hour. I play games. Yan, ilalaro muna ako. Nasa nag-enjoy na ako. Tapos ngayon, pagka alam ko na parang nakarelax na ako, yun, babalikan ko yun para magkaroon ulit ng gana. Kasi mahirap mong pilitin ng isang bagay na wala ka nang gana, tapos pipilitin mo pa. Diba? Wag. Give your self-respect sa sarili mo. To maiwasan ang anxiety na pumasok sa sarili mo. Kasi everyday na nangyayari sa buhay ng tao, mayroon talaga yan. Kasama na talaga yan. At hindi maaalis yan, pero makukontrol mo na huwag lumala. So, anong gagawin mo, di ba? Yun nga yung sabi ko. Parang kung bakit ko nasasabi ito, kasi napagdaanan ko. So, I will not talk about my private life in this topic. Kasi private life ko nga yun, kaya nga private eh. Parang confidential pa yan. Confidential nga eh, bakit may pa-public, di ba? Baliw ka yata eh! Joke lang. Kaya kasi ganito yan. Kaya syempre ako, bakit? Nakapagbigay ako ng payo. Kasi syempre, yung mga naranasan ng ibang mga kabataan, magulang, isa, naranasan ko syempre. Kasi ako, minsan pag may problema ako, hindi ko sinasabi sa magulang ko, sinasarili ko. So, yun yung mali. Ngayon, syempre, kasi ang iniisip kasi natin ganito. Yung, pag sinabi mo sa parents mo, parang, sila din yung yung masasaktan talaga. Pero, there's a both side ways naman na you have to tell to your parents what happened so they can guide you. So, dahil sa bata ka pa, sabihin natin, sige, may tamang edad ka na, pero hindi naman natin may tamang edad parang, okay, ano ko na to. Pero minsan, may problema talaga, we can talk about, pero especially, dun sa inner, mo, na pag-usapan, not about money, problema, ganyan. Labas yun. Yung kakansiety ka dahil sa pera, putang na, iba yun. Ay, sorry for the word. Iba yun. Kasi, na yun eh. Ibig sabihin, kasalanan mo na talaga yun. Pero ibig sabihin na, it goes happen na ganito, open up to your parents. Okay, guys? Sa mga magulang naman, na may mga problema din about sa kanilang mga hobby, wifey, kunyari, nagkaroon ng hindi magandang relasyon. So, wala na kung halimbawa, may mga age naman yung mga anak ninyo na nakakaintindi naman na talaga with the little ones, i-open up nyo kung ano yung nangyayari para hindi mabuo yung hate. Kasi alam mo minsan, tayong mga parents, kung halimbawa, for example, ako tsaka yung wife ko, nag-away kami, nag-separate kami, syempre mga bata magtatanong. So kung ikaw, kasi ang mo, ganyan, ang mangyayari, magkakaroon ng hate dun sa bata. Try to explain na kung bakit kayo naghiwalay. Hindi dahil sa gusto mong paboran ka. Okay? Kasi minsan, tayo din yung nagbibigay ng anxiety sa mga anak natin, ng stress bago mag-anxiety. Kaya dapat, think of it na you have to open up for your kids din. Once kasi na-accept mo na ang ikot ng mundo mo, hindi nahadlang sa'yo ang ibang problem na parang akala mo mabigat, akala mo mahirap, pero madali. Kapag ka alam mo yung acceptance mo sa sarili mo. Diba, gaya lang sinasabi ko lagi, ikaw din ang gagamot sa sarili mo. Wala nang iba, wala ibang tutulong sa'yo, kundi ikaw lang. Pero kailangan mo ng guidance, syempre, talk to your family. Sana sa mga kabataan natin, huwag nyo i-pressure yung sarili ninyo. Mag-focus kayo sa pinaka-main goal ninyo. Tandaan nyo sa mga may mga jowa o alam mo pinipressure ka na, diba? Dapat kasi may ibang ganyan na hindi mo kumain, hindi mo masama. Well, fuck that, sorry again for the word. Kasi yung mga ganyang style ng mga kabataan na hindi mo kumain, hindi mo sasamahan, ganyan. Di ba isipin mo, di ba? Ano yan sinisira mo yung buhay ng karelasyon mo pagka ganun, di ba? Pero pag ikaw mismo na karelasyon mo, alam mong ganun, toxic yan. Leave it. Mas may deserve. May mga deserving pa. Siyempre, back in the days, ganyan kasi yung style ng iba, ng mga kalalakihan, kababaihan, di ba? Kanya-kanya yan i-balance natin
Hindi lang sa lalaki, hindi lang sa babae. Mutual talaga na ganyan ang nangyayari. Kasi minsan yung iba, tawag ba dito? Sariling interest. Kumbaga, walang pagmamahal sa partner nila, sa mga jowa nila. Kaya kumbaga, mas gusto nila sila yung kumukontrol at sumusunod sa kanila. Well, hindi maganda yun. Dapat ang equal lang kayo. Ngayon, kung may problema, ganyan, dapat magkasama kayo. Hindi yung, gusto mo ikaw lang lagi. Sa mga kabataan yan ha, isipin ninyo, pogi si ganito, maganda sa ganyan. Pero pag alam mo lang parang toxic at nagiging sunod-sunuran ka naman na, that's not love, that's stupid, Talbakuta, stupid love. Kasi ganyan yan eh, dapat hindi. Ikaw mismo, di ba? Kasi minsan, kulang lang talaga sa guidance. Lalo na sa mga school siguro, dapat meron din kayong parang tinatawag na parang kunyari sa physical fitness natin, meron tayong talking. Diba? Talking. Yung parang open up. Diba? Kasi minsan nangyayari lang sa retreat eh. Yung open up. Yung talking. Pero ngayon yata parang wala na yata. Ayan eh. Wala nang ganyan ngayon, no? Parang wala nang retreat. Parang nakukulang na. Parang wala na. Kasi every time na yun, parang every 1 year na nagkakataon eh. Pansinin mo ha. Nagkakaroon ng ganyan pero naiipon. Naiipon lang. Naiipon. Hindi napapag-usapan, hindi nagiging topic. Dapat sa school, siguro lang, na magkaroon ng subject about dyan. O kung meron man, pero dapat pagpokusan kasi ang mga estudyante hindi naman pare-parehas. Dapat mabigyan sila ng counseling, di ba? Na ganito, mayroong subject na about dyan, parang sa how to defeat anxiety, how to defeat stress. Dapat parang ganyan, di ba? Kasi ano lang yun eh. Minsan ang nag-ano sa atin nun, yung mga madre, pare, di ba? Yung mga ibibigay ng payo. Pero most of all, meron sanang parang subject teacher na magkakaroon ng ganyan, na parang ganyang subject para maiiwas tayo sa ganyan eh. Parang healthy living ba? So when it comes to expertise, hindi ako expert. By experience lang, ulitin ko ulit. Kasi baka mamaya may mga umiyak na naman. Alam mo na, di ba? Hindi kasi ganyan, dapat may ganun. No. Minsan kasi nakakapagbigay tayo ng payo na libre. Di ba? Libre na naman ang payo, hindi mo na kailangan magbayad eh. Pansinin mo, gano'ng katoksik ang mundo, no? Libre. Ay, may bayad, pero pwedeng libre. Di ba? Kasi, word, time, effort, di ba? Mapunta ka lang sa tamang tao na makakausap mo. Yung hindi ka niya ililihis o mabibrainwash o yung mas ipapaan niya yung hate mo, yung ipapalabas niya. No, it's not that eh. Merong perfect timing about sa hate, di ba? Kasi balance yun eh. Parang bad, good. Hindi pwedeng for good. Merong bad. In the bad situation talaga mararanasan mo. Pero in the good situation naman, yung may makakausap ka. Yung bad situation, yun yung nararanasan mo. Pero in good situation, yung may makausap ka na magbibigay linaw. Hindi yung nasa bad situation ka na nga, tapos bibigyan ka pa ng putang bad bad example o bad influence, di ba? So anyway, dahil mahaba na itong napapag-usapan natin, talagang mahaba talagang talakayan ng anxiety, stress, mahaba talaga yan, halos parang walang katapusan yan eh. Umiikot lang. So sana kung may mga katanungan kayo, pwede nyo ako i-DM Apolaki ng Sambales. Ayan, pwede nyo i-DM dyan sa may mga katanungan. Sana nakatulong din ako kahit paano yung sa mga anxiety talaga. Siguro may makakapagbigay linaw din kahit paano doon sa mga konting sinabi ko, kasi by experience na. And then sana healthy life, another day, another topic. So inshallah, walbalahala. God bless. Peace out.